Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po muli ay dadako sa ating pag-aaral, sa ating serye sa Ebanghelyo ni Juan. Tayo po ngayon ay nasa John chapter 3, verses 1 to 10. Kung kayo po ay handa na, makibukas po kayo sa akin, sa inyong mga Biblia, sa John chapter 3, verses 1 through 10. Barit babasahin lang natin ang verse 3, saka natin muling babalikan ng verse 1 hanggang verse 10. John chapter 3, verse 3. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, samahan mo po kami sa pangangaral ng iyong salita. Buksan mo nawa ang puso at isipan ng mga makikinig upang maunawaan namin ang kapahayagan ng iyong salita sa tulong ng iyong Santong Espiritu. Magligtas po kayo ayon sa inyong kalooban at tanging pangalan mo lang nawa ang aming maitaas. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa talatang ito, ang talatang ito ang isa sa mga pinakamahalagang talata ng Biblia na dapat malaman ng sinumang nagnanais maligtas. Muli nating basahin ng John chapter 3 verse 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Palasak at madalas nating marinig ang salitang born again o kapanganakang maguli. Ito ang tinatawag na regeneration na siyang unang nagaganap sa isang taong naliligtas. Sa pagkaalam ng iba, ito ay bagong paniniwala o bagong relihiyon. Ngunit 2,000 taon na ang nakalilipas nang ito ay ituro mismo ni Kristo, kaya hindi ito bago. Bagamat ang salitang ito ay pamilyar na sa atin, ito ay mahalaga at kailangang maintindihan dahil ito ang susi na sinasabi ni Kristo upang makapasok ang sinuman sa kaharian ng Diyos. Kung may magtatanong sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng born again, paano mo ito sasagutin? Ano ba ang ibig sabihin ng kapanganakang mag-uli o born again? Kung nais mong malaman, pakinggan natin ang mensaheng ito na pinamagatang What does it mean to be born again? What does it mean to be born again? Ano ang ibig sabihin ng ipanganak na mag-uli? Simulan natin basahin ng John chapter 3 verse 1. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Una, ipinakilala nito ang isang Pariseo na si Nicodemo. Ang mga Pariseo ay samahan ng mga guro ng Israel na mahigpit na nagpapatupad sa batas ni Moises. Sila ang mga pinakarelihiyosong tagasunod ng relihiyong Judaismo. Sinabi din na isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo dahil kabilang siya sa Sanhedrin na katumbas ng ating Senado. Ito ang pinakamataas na kapulungan ng Israel na binubuo ng 71 katao. May high priest, Pariseo, guro ng batas, mayayaman, may impluensya at matatalinong tao. At bilang relihiyosong Pariseo, umaasa sila na sila ay ligtas at makakapasok sa ipinangakong kaharian ng Diyos. Bakit? Dahil ang pagkaunawa nila sa kaligtasan, una, ito ay makakamit sa pamamagitan ng matapat na pagsunod sa batas ni Moises at pagsasagawa ng mga ritual. At ikalawa ay ang pagiging kabilang sa pinagpalang lahi ng ama nilang si Abraham. Kung kaya, kontento na silang marahil sa kanilang kalalagayan. Subalit ang tanong, kung kontento na si Nicodemo at may kasiguruhang makakapasok sa kaharian ng Diyos, bakit kailangan pa niyang pumunta kay Jesus kahit 10 oras ng gabi? Ibig lang sabihin, may mahalaga siyang kailangan kay Jesus. Ano ang kailangan niya kay Jesus? Patuloy nating basahin ang sumunod na talata.
Sa verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Bakit sinabi dito na sumagot si Jesus? Hindi ba dapat ang sagot ay kung may itinatanong? Pero wala pa namang itinatanong si Nicodemo. Ipinapahayag pa lang niya sa verse 2 na nakikilala niya si Jesus na guro mula sa Diyos, ngunit hindi siya nagtatanong. Kung ganon, bakit sumagot si Jesus kung wala namang tinatanong si Nicodemo? Bagamat iba ang sinasabi ni Nicodemo, subalit nalalaman ni Jesus bilang Diyos ang kalooban ni Nicodemo at kung ano ang nasa isip nitong itanong sa kanya sa 10 oras ng gabi. Katulad ng ginawang himala ni Jesus sa kasalan sa Kana at katulad ng sinabi ng mga huling talatang ating pinag-aralan noong isang linggo sa John chapter 2 verses 23 to 25 na nalalaman ni Jesus bilang Diyos ang laman ng isip at kalooban ng lahat ng tao. At isa na rito si Nicodemo. Nais muling ipakita ni Apostol Juan ang pagiging Diyos ni Jesus. Ngunit ano nga ba marahil ang naiisip itanong at malaman ni Nicodemo sa Panginoong Jesus ng mga oras na yon? Bagamat si Nicodemo ay guro din na katulad ni Jesus, at bagamat naabot na niya ang taluktok ng pagiging Pariseo, pinunong ng mga Hudyo at isa sa mga pinuno ng Sanhedrin, ngunit hindi niya kayang gumawa ng himala katulad ng ginagawa ni Jesus. Marahil ang tanong niya sa sarili, ano ang mayroon kay Jesus na wala sa kanya? Sa makatuwid ang tingin niya kay Jesus ay guro na mas mataas at mas nakahigit sa kanya. Mayroon siyang hindi alam na nais niyang malaman kay Jesus. Kung kaya ang pasakali niya kay Jesus, alam naming ikaw ay guro na mula sa Diyos. Sinabi niya yon dahil mayroon siyang gustong itanong sa isang guro na nakahigit sa kanya. At alam ni Jesus ang katanungang ito sa isip niya. Malalaman natin ang tanong na nasa isip ni Nicodemo kung susuriin natin ang sagot ni Jesus. Sinabi niya, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Bakit tungkol sa pagpasok sa kaharian ng Diyos ang sinagot ni Jesus, kahit na hindi pa nagtatanong si Nicodemo? Dahil alam ni Jesus na gustong malaman ni Nicodemo kung paano siya siguradong makakapasok sa kaharian ng Diyos. Marahil gusto niyang malaman ang katotohanan kay Jesus. Kung sapat na ba ang naabot niyang kakayahan at pagtupad sa batas bilang isang relihiyosong Pariseo para makapasok sa kaharian ng Diyos o kulang pa. At ito marahil ang gumugulo sa isip niya, hindi siya mapakali kaya imbis na magpahinga at matulog na lang dahil 10 oras na ng gabi, ngunit sinabi sa talatang 2, sinadya niya si Jesus na puntahan kahit gabi na. Sinabi ni Jesus sa verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pansinin natin ang salitang born again. Ang isa pang kahulugan ng salitang born again sa salitang Griego ay born from above. Mas marami nga lang translation ng Biblia ang gumagamit ng born again, imbis na born from above. Dahil ang sumunod na tanong ni Nicodemo sa verse 4 ay, paano maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na, makakapasok baga siyang bilang ikalawa o muli sa tiyan ng kanyang ina? Dahil sa salitang ikalawa o muling kapanganakan, mas madalas gamitin ng born again kaysa sa born from above. Bagamat, pareho lang naman ang kahulugan nito. Ibig sabihin ng born from above ay kapanganakan na hindi katulad ng pisikal na kapanganakan sa lupa, kundi kapanganakan sa langit o sa espiritual na kaparaanan. Ito ay kapanganakang hindi dulot ng ating magulang sa lupa, kundi kapanganakang dulot ng Ama na nasa langit.
Mahalaga rin na pansinin natin ang salitang maliban, unless or except a man be born from above. He cannot see the kingdom of God. Ang salitang maliban o except ay salitang kondisyonal. Ibig sabihin, ang kaisa-isang kondisyon na ibinigay ni Jesus para makapasok sa kaharian ng langit ang isang tao at maligtas ay kung ipapanganak siya ng Diyos sa espiritual na kaparaanan. Taliwas ito sa inaasahan ng reliyosong si Nicodemo dahil ang mga kondisyong alam nila bilang mga Pariseo at Israelita para makapasok sa kaharian ng Diyos at para maligtas ay ang matapat na pagsunod sa kautusan ng Diyos, paggawa ng mabuti at pagsapi sa relihiyong Judaismo. Mabigat ang sagot sa kanya ng Panginoon dahil ito ang katotohanang dapat niyang malaman at paniwalaan patungkol sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sinagot siya ni Jesus na, katotohanan, katotohanan. Ang 2 beses na pagbanggit ng Panginoon ng katotohanan, katotohanan, ay nagpapakita na ang katotohanang sinasabi niya ay hindi pwedeng baliwalain at palagpasin dahil ito ay puro at 100% sigurado at totoo kung paano maliligtas ang isang tao. Pakinggan niyong mabuti. Ang katotohanang sinasabi niya kay Nicodemo na kailangang malaman ng lahat ng tao, lalo na ng mga reliyosong taong katulad ni Nicodemo, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos para maligtas ay hindi nagmumula sa gawa at pagsisikap ng tao, kundi nagmumula lang sa gawa ng Diyos. What does it mean to be born again? Being born again or born from above is, point number 1, the act of the Savior. It is the act of the Savior. It is the act of God alone. Ang kapanganakang mag-uli na siyang tanging susi at daan tungo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos ay gawa ng Diyos at hindi gawa ng tao. Itong tinatawag na regeneration. It is the supernatural work of God. It is the act of the Savior alone for us to be saved. Hindi ang pagsapi sa relihiyon, hindi ang paggawa ng mabuti, at hindi ang pagsunod sa kautusan. Bagamat hindi masama ang mga ito, ngunit hindi ito ang kaparaanang pinili at itinuturo ng Diyos para tayo maligtas. Dahil ang kapanganakang mag-uli ay mula sa Diyos at hindi sa lakas at kaparaanan ng tao. Hindi synergistic ang kapanganakang mag-uli, nang ibig sabihin ay may bahagi ang tao at may bahagi ang Diyos. Kundi monergistic o ang Diyos lang ang may gawa. Bakit? Kaya nga sinabing sa biyaya tayo naligtas. Dahil ang lahat ay dahil lang sa awa at habag ng Diyos at hindi dahil sa anumang ating ginawa. Upang walang sino mang magmalaki kundi maibalik natin sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos ang siyang nagtatakda at nagdidesisyon sa kapanganakang mag-uli. Kaya nga sa John chapter 1 verse 13, sinabi dito na tayo ay pinanganak ng Diyos, hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kagustuhan ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sinabi din ni Jesus sa John chapter 15 verse 16, ako ang pumili sa inyo at hindi kayo ang pumili sa akin. At kaya nga ang analogy na ginamit ni Jesus sa kaligtasan ay kapanganakan upang makita natin na wala tayong partisipasyon sa ating kaligtasan. Noong tayo ay ipapanganak pa lang, tinanong ba ng nanay natin o ng kumadrona ang ating desisyon kung gusto o ayaw natin ipanganak? Hindi ba wala tayong bahagi? Hindi nga natin alam na tayo ay ipapanganak. Gayun din naman, wala tayong bahagi sa kapanganakang mag-uli. Ang Diyos lang ang may gawa nito at wala tayong partisipasyon. Hindi pupunta doon ang pastor mo at sasabihin sa iyo, hoy bata na nasa sinapupunan, ganito ang paraan kung paano ka ipapanganak. Step number 1,
Sumunod ka sa akin sa panalangin ng pagtanggap. Yung iba naman, simple ABC steps. A, accept. B, believe. C, confess. Ngayon, born again ka na. Welcome to the family. Ang Diyos na ating Ama ang nagbo-born again at hindi tayo. Tapos paaasahin natin siya na siya ay ligtas na. Pero patuloy pa rin siyang namumuhay sa kasalanan at hindi mo kinakikitaan ng pagbabago. Bakit? Dahil marahil hindi siya totoong naligtas. At alam nyo, ganyan din ako nung una, nung di ko pa nauunawaan ang kapanganakang mag-uli. Ulitin ko, walang bahagi ang tao sa kapanganakang mag-uli o sa kaligtasang ito. Kung paanong walang bahagi ang batang ipinapanganak sa kanyang kapanganakan. Ito ay gawa ng Diyos. What does it mean to be born again? It is the act of the Savior. Para sa ikalawang puntos, balikan natin ang sinabi ni Nicodemo sa verse 2. Sabi rito, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa Kanya ang Diyos. Pansinin natin ang sinabi ni Nicodemo. Sabi niya, nalalaman namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Nalalaman namin ang mga himalang ginawa mo. Nalalaman namin ang Diyos ay sumasayo. Sinabi ni Nicodemo, nalalaman namin. Ang kahulugan sa Griego ng salitang nalalaman na sinabi ni Nicodemo sa verse 2 ay pareho lang ng kahulugan ng salitang makikita na ginamit naman ni Jesus sa kanyang sagot sa verse 3 na makikita ang kaharian ng Diyos. Marahil kaya pareho ng kahulugan sa Griego ang salitang nalalaman at makikita ay dahil sa nalalaman lang natin ang isang bagay kapag nakita na natin ito. Kaya nang sinabi ni Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak na mag-uli, hindi niya makikita na ang ibig sabihin ay hindi niya malalaman ang kaharian ng Diyos. Bakit ganito ang sagot ni Jesus? Bakit niya sinabi na hindi niya malalaman? Marahil sinasabi ni Jesus kay Nicodemo, maaari mong malaman na ako ay guro mula sa Diyos. Maaari mong malaman ang ilang bagay at maaari mong malaman ang mga himalang ginawa ko ay totoo, hindi gawa-gawa lang, na ang Diyos ay sumasa akin. Maaari mong malaman dahil sa katalinuhan ng taong halos lahat ng batas sa Biblia. Pero hindi mo malalaman kung paano ka makakapasok sa kaharian ng Diyos except unless malibang ikaw ay ipanganak na mag-uli. Bakit? Hindi ba ang taong walang kakayahang makaalam at makakita ay iyon lang mga patay? Pansinin natin na third person ang ginamit na pronoun ng Panginoon dito. Hindi niya sinabing kailangan kang maipanganak na mag-uli, Nicodemo. Kundi ang sinabi ng Panginoon, malibang ang tao, third person, ay ipanganak na mag-uli. Ibig sabihin, ang pangkalahatang tinutukoy dito ni Jesus ay hindi lang si Nicodemo, kundi ang lahat ng tao. Ano ba ang katatayuan ng tao matapos siyang maging makasalanan? Naalala niyo pa ba ang babalang sinabi ng Diyos kay Adan sa Genesis chapter 3? Kapag kinain mo ang bunga ng punong kahoy na pinagbabawal na iyong kainin, anong sabi ng Diyos? Ikaw ay mamamatay. Hindi sinabi ng Diyos kay Adan na siya ay manghihina lang, magkakasakit o maghihingalo. Kundi sinabi ng Diyos, ikaw ay mamamatay. Kung kaya, ang katatayuan ng lahat ng tao sa harapan ng Diyos, siya ay patay. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na malibang ipanganak ang tao na patay sa kasalanan, hindi siya mabubuhay para makita o malaman ang kaharian ng Diyos. Bakit? Dahil ang kapanganakang mag-uli ay pagbangon ng isang makasalanang patay sa kasalanan. What does it mean to be born again? Point number 2.
It is the awakening of the sinner. The awakening of the sinner. It is the act of the Savior, and that act is the awakening of the sinner. Ito ay pagbangon ng isang taong patay sa kasalanan tungo sa panibagong buhay. Tinawag siyang patay sa kasalanan dahil ang kasalanan niya ang pumatay sa kanya. Patay siya dahil nawalay siya sa Diyos na pinanggagalingan ng buhay dahil sa kasalanan. Para siyang tubo ng tubig na walang laman dahil nawalay siya sa tangke na pinanggagalingan ng tubig. Para siyang bombilya na walang ilaw dahil nawalay siya sa pinanggagalingan ng kuryente. Na kung siya ay bibigyang muli ng buhay, iduduktong muli sa tangke na pinagmumula ng tubig o iduduktong muli sa linya na pinagmumula ng kuryente, doon lang siya muling mabubuhay. Ito ang tinatawag na regeneration, born again o kapanganakang mag-uli. Being born again is the act of the Savior. At ano ang unang ginawa ng Diyos sa tao? The awakening of the sinner. Kung paanong binuhay ni Jesus si Lazarus mula sa libingan at kung paanong sinabi niya sa John 11 verse 11, si Lazaro na aking kaibigan ay natutulog. Bagamat si Lazaro ay totoong patay. Ngunit ako'y paroroon, sabi ni Jesus, upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. That I may awake him. Gayun din naman ang kapanganakang mag-uli ay pagbuhay sa taong patay sa kasalanan o sa spiritual. Being born again is the awakening of the sinners. Nang sabihin ng Panginoon kay Nicodemo, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Biglang nadismaya si Nicodemo sa sagot ni Jesus. Bakit? Dahil halos buong buhay niya, buong lakas, pagsisikap at talino ay inilaan niya sa pagtupad sa kautusan ng Diyos dahil umaasa siya na sa pamamagitan ng mga ito ay makakapasok siya at makikita niya ang kaharian ng Diyos. Pero sabi ni Jesus, you cannot see the kingdom of God. Kaya siya lumapit kay Jesus ay upang malaman niya kung ano pa ang kulang at maidadagdag niya sa kanyang mga ginawa para lalong siguradong makapasok siya sa kaharian ng Diyos. Tapos biglang sasabihin ni Jesus na malibang ang isang tao ay ipanganak na mag-uli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Alam ni Nicodemo na imposible ito para sa isang tao. Kaya ang sumunod niyang tanong sa Panginoong Jesus, paanong mangyayaring ipanganak muli ang isang tao kung siya ay matanda na? Papasok ba siyang muli sa bahay bata ng kanyang ina? Ang totoo, hindi ito isang tanong, kundi pagkabigla at pag-aalinlangan na may kasamang pagkadismaya sa sagot ni Jesus. Marahil sinasabi niya kay Jesus kung ganoon, kung paanong napaka-imposibleng makapasok muli sa bahay bata ng kanyang ina, para ipanganak muli, ganon din ka-imposibleng makapasok siya sa kaharian ng Diyos sa kabila ng lahat niyang pagsisikap. Nakuha at naintindihan kaagad ni Nicodemo ang ibig sabihin ni Jesus na imposible para sa isang tao ang makapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng sarili niyang kaparaanan at lakas. Ang kalalagayang ito ng tao bilang patay sa kasalanan ang nais ipaunawa ng Panginoon kay Nicodemo. Ito rin ang nais ipaunawa ng Diyos sa mga taong nakikinig ngayon. Kung paanong ang tao ay patay sa espiritual at kung paanong ang kapanganakan ay simula ng buhay, kailangang ipanganak na mag-uli ang isang taong makasalanan upang magkaroon siya ng buhay. Nang sa ganon ay mapanumbalik muli ang relasyon ng tao sa Diyos at siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito rin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 1.
Sabi dito, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ibig sabihin, bago sila maligtas, dati silang patay sa kasalanan. Ito ang katotohanan sinasabi ng Panginoon. Ang tao ay patay sa kasalanan. Itinuturo ng ibang mga ngaral, ang tao daw ay hindi patay, kundi may kahinaan lang daw. O katulad ng may sakit at naghihingalo na kahit kaunti ay may kakayahang magdesisyon kung gusto niyang maligtas o hindi. At kung siya ay maliligtas, may pagmamalaki niyang sasabihin na hindi lang ito dahil sa Diyos, kundi dahil sa desisyon niya. Subalit sinasabi ng Biblia na ang tao ay patay at ang isang patay ay walang kakayahang magdesisyon. Walang kakayahang malaman at makita ang kaharian ng Diyos at maligtas malibang ipanganak siyang muli. At katulad ng isang patay na wala ni katiting na lakas o kakayahan para igalaw maging ang pinakamaliit niyang daliri, gayon din naman wala ni kaunting kakayahan at pagnanasa ang isang di mananampalataya na patay sa kasalanan na ibangon ang sarili niya mula sa kaawa-awa niyang kalalagayan bilang patay. Ni hindi nga niya alam na patay siya. Kung kaya walang kakayahan ang isang makasalanang tao na iligtas ang kanyang sarili mula sa kamatayan, sa kaparaan ng alam niya. Iyan ang totoong katatayuan ng tao. Hindi nalalaman ni Nicodemo ang totoo niyang katatayuan na siya ay patay sa kasalanan at malibang ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang pagliligtas ng Diyos tungo sa kanyang kaharian. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus kay Nicodemo, malibang ang tao ay panganak na mag-uli, hindi niya makikita ang kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ng Diyos. Ang tanong, kung hindi siya maliligtas o kung hindi maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos, bakit ibinigay pa ng Diyos ang kautusan? Basahin natin ang sagot ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 20. Sabi rito, Romans 3:20, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ibig sabihin ng mapapawalang sala, mapapatawad. Walang taong mapapatawad sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Bakit? Para ano pa at ibinigay ng Diyos ang kautusan? Ituloy natin. Dahil ang gawain ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya ay nagkasala. Ito lang ang gawain ng kautusan, ang ipamukha sa tao na siya ay makasalanan. Hindi gawain ng kautusan na gawin tayong matuwid o mapawalang sala tayo. Kaya nga sinabi ng Santiago sa James 2:10, ang lumalabag sa isa, kahit tumapad pa sa ibang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Ibig sabihin, ang hinihingi ng Diyos na pagtupad sa kautusan ay pagsunod sa lahat ng kautusan o 100%. Kaya sinabi niya, kung natupad mo ang ibang kautusan, ngunit nalabag mo ang isa sa mga utos, ibig sabihin, nalabag mo rin ang lahat ng kautusan. Sa makatuwid, imposible nating masunod ang kautusan at imposible tayong maligtas sa pamamagitan nito. Dahil ang layunin ng kautusan para ipamukha lang na makasalanan tayo. Ang sabihin sa atin, hindi mo kaya, makasalanan tayo. At katulad ng isang patay, malibang ang Diyos muna ang unang kumilos sa pamamagitan ng kapanganakan mag-uli, hindi tayo mapapawalang sala at maliligtas.
Kung kaya ang kapanganakang mag-uli ay una, gawa ng Diyos, it is the act of the Savior. At ang unang ginawa ng Diyos, binuhay niya ang mga makasalanang maliligtas sa pamamagitan ng kapanganakang mag-uli. What does it mean to be born again? It is the awakening of the sinner. Ngunit bakit kailangan muna siyang buhayin ng Diyos mula sa kamatayang espiritual sa pamamagitan ng kapanganakang mag-uli? Para sa ikatlong puntos. Basahin natin ang verse 6. Sabi dito, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Sinasabi ng Panginoong Yesus kay Nicodemo kung paanong ang kapanganakan sa laman o sa natural ay bunga ng laman o dahil sa natural na kaparaanan ng iyong mga magulang, gayon din naman ang kapanganakang espiritual o sa espiritu ay bunga din ng espiritu. Ibig sabihin, kung ang kapanganakan sa laman ay sinagawa sa kaparaanan ng laman, ang kaparaanan naman sa espiritu ay sinagawa o ang kapanganakan naman sa espiritu ay sinasagawa sa kaparaanan ng espiritu ng Diyos. Sa makatuwid, ang kapanganakang mag-uli ay pagkilos ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya nga sinabi ni Jesus sa John 6, verse 37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At sabi ni Jesus, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ang Diyos Ama ang nagkaloob o nagbigay sa Diyos Anak ng sino mang maliligtas. At ang sino mang inilalapit ng Ama ay hindi itataboy ni Jesus. Sa halip, ipapadala ni Jesus ang Diyos Espiritu Santo na siyang magsasagawa ng kapanganakang mag-uli. What does it mean to be born again? Point number 3. It is the activity of the Spirit. It is the activity of the Spirit. The act of God, the awakening of the sinner, and the activity of the Spirit. Sinasabi ng Panginoong Yesus kay Nicodemo na ang kapanganakang mag-uli ay nagaganap hindi sa pamamagitan ng kaparaanan ng laman, ng lakas at pagsisikap ng tao, kundi sa pamamagitan lang ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Alam nyo, hindi makapaniwala si Nicodemo na ang lahat ng sarili niyang pagsisikap para maligtas ay mawawala ng saysay at kabuluhan. Hindi niya ito matanggap. Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon sa verse 7, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Sinabi din ng Panginoon kay Nicodemo sa verse 8, umiihip ang hangin kung saan niya ibig. Muling gumamit ang Panginoong Yesus ng isa pang analogy. At dito, ginamit naman niyang analogy ang hangin. Dahil ang hangin ay sumisimbolo sa Espiritu Santo. Sinasabi niya na umiihip ang hangin kung saan niya ibig, kung saan niya gusto. Sinasabi muli ni Jesus na ang kapanganakan sa Espiritu ay nagaganap hindi ayon sa ibig o kaparaanan ng tao, kundi katulad ng hangin, umiihip o kumikilos ito, ang Espiritu Santo kung ano ang kanyang ibig o gusto o kalooban. Ituloy natin ang pagbasa. At naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Sinasabi din ng Panginoong Yesus na ang kapanganakang mag-uli sa Espiritu, katulad ng hangin, hindi mo ito kayang kontrolin o i-manipulate para maganap ang kapanganakang mag-uli.
Yung iba may paiyak-iyak pa, mga mangangaral. Habang nangangaral, pero hindi natin kayang i-manipulate para maganap ang kapanganakang mag-uli sa pamamagitan ng kaparaanan ng tao. Hindi tayo pwedeng gumawa ng mga step 1, step 2. Hindi natin alam kung kailan eksaktong nagaganap ang kapanganakang mag-uli. Kung paanong nung ipapanganak ka ng nanay mo ay wala ka ding alam sa nagaganap. Ngunit maririnig mo ang ugong ng hangin. Nang ibig sabihin ay makikita mo ang bunga o resulta ng kapanganakang mag-uli. Bakit? Dahil babaguhin ka nito. Magkakaroon ka ng pagkamuhi sa kasalanan. Mamahalin mo ang Panginoon. Magkakaroon ka ng pagnanasa na mabuhay sa kabanalan at pagnanasang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Saka sinabi ng Panginoon, gayon nga ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Ngayon, balikan natin ang napakahalagang sinabi ni Jesus kay Nicodemo sa verse 5. Sumagot sa Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil nga sa hindi lubusang maunawaan ni Nicodemo ang sinasabi ng Panginoon, sa pagkakataong ito ay binigyan siya ni Jesus ng clue. Kung ano talagang ibig sabihin ng kapanganakang mag-uli. Sinabi ng Panginoon, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at Espiritu. Ano ang koneksyon ng kapanganakang mag-uli sa tubig at Espiritu? Sinabi din ng Panginoon kay Nicodemo na kailangan siyang maipanganak sa tubig at Espiritu dahil may kinalaman ang tubig at Espiritu sa dalawang bagay na ginagawa ng Espiritu ng Diyos sa sino mang nakatakdang ipanganak na mag-uli. Una, ang tubig ay sumisimbolo sa salita ng Diyos. Kung kaya sinabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Ibig sabihin, ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo na nagmumula sa salita ng Diyos, ang unang kaparaanang ginagawa ng Espiritu upang maganap ang kapanganakang mag-uli. Kaya nga sinabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter 1:23, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, habang ipinapangaral ng tama ang Ebanghelyo ng kaligtasan, at kung paanong namatay si Jesus at muling nabuhay bilang kabayaran ng kasalanan, at makamta ng paglilinis at pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesus at sa kanyang ginawa sa krus. Kumikilos ang Espiritu Santo at gagamitin niya ang salita ng Diyos para maipanganak tayo sa Espiritu. Bakit? Dahil imposibleng maligtas at ipanganak na mag-uli ang isang tao na nawala ang ipangangaral ng Ebanghelyo na ayon sa Romans chapter 1 verse 16 ay siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga makasalanan. At ito ang ibig sabihin ng kapanganakan sa tubig na siyang salita ng Diyos na siyang lilinis sa ating kasalanan. Ikalawa, ano naman ang ibig sabihin ng kapanganakan sa Espiritu? Ang tinutukoy na Espiritu dito ay ang Espiritu ng tao na nakatakdang baguhin ng Espiritu ng Diyos. Sinabi ni Propeta Ezekiel na darating ang panahon na muling makikipagtipan ng Diyos at ito nga ay hindi na sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, kundi sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sinabi niya kung paanong ang bagong tipan na ito ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay isasagawa at bibigyan kaganapan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng kapanganakang mag-uli
sa buhay ng mga maliligtas. Basahin natin ang Ezekiel chapter 26 o 36 mula verse 25 hanggang verse 27. Sabi rito, Ezekiel 36, 25 to 27. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo ay luminis. Ito ang pangangaral ng Ebanghelyo na mula sa salita ng Diyos. Tuloy natin sa verse 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ito ang mga sinasagawa ng Espiritu ng Diyos sa regeneration. Sinabi dito na sa oras na ipangaral ang Ebanghelyo mula sa salita ng Diyos, kikilos ang Espiritu Santo ng Diyos at bibigyan niya ng bagong puso at bagong espiritu ang mga nakikinig na maliligtas. Ang ibig sabihin ng aalisin niya ang masuwaying puso na puno ng kasalanan, babaguhin at gagawin itong masunurin ng Diyos sa oras ng kapanganakang mag-uli, habang ipinapangaral ang Ebanghelyo na mula sa salita ng Diyos. Bubuhayin niya ang ating espiritu na namatay at nawalay sa Diyos, na pinagmumula ng buhay, sa pamamagitan ng kapanganakang mag-uli. Bakit tayo bibigyan ng bagong puso at bagong espiritu na kalakip ng kapanganakang mag-uli? Upang kapag bago na at ginawa niyang masunurin ang puso natin mula sa pagiging masuwayin, doon lang tayo nagkakaroon ng tunay na kalayaan o free will para malayang naisin na maligtas. Ito ang dahilan kung bakit nasasabi ng iba na malaya niyang pinili ang manampalataya, hindi dahil malaya siya, kundi dahil binuhay siya, pinalaya siya ng Diyos, at binigyan ng bagong puso sa kapanganakang mag-uli. Hindi nga lang natin alam yon dahil walang nakakaalam kung kailan nagaganap ang kapanganakang mag-uli. Kung paano ang batang ipinapanganak ay walang alam kung paano siya ipinanganak. Bagong puso na may kakayahang makapagsisi ng totoo at makapanampalataya ng totoo, at upang makatugon tayo ng tama sa pangangaral ng Ebanghelyo, upang maunawaan natin ang mensahe ng Ebanghelyo. Makita natin ang ating kaawa-awang kalalagayan bilang makasalanan, magsisi at kamuhian ng ating dating makasalanang pamumuhay, at magtiwala sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Malibang ipanganak tayo mag-uli at baguhin ng Diyos ang puso natin, hindi natin mararanasan ang lahat ng ito. Ito ang ibig sabihin ng kapanganakan sa tubig at espiritu. At matapos tayo makapagsisi at manampalataya ng totoo, doon lang nagaganap ang conversion at justification o pagpapawalang sala. Ikaw ngayon ay pinatawad na ng Diyos, anak na ng Diyos, at may buhay na walang hanggan. At lahat ng iyan ay dahil sa biyaya at awa ng Diyos, upang walang magmalaki at upang ibigay natin sa Kanya ang lahat ng papuri at pasasalamat. What does it mean to be born again? It is the activity of the Spirit. Sa kahuli-hulihan, sinabi ni Nicodemo sa verse 9, paanong mangyayari ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus. Sabi sa kanya, ikaw ang guro ng Israel at hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Hindi kayang unawain ng matalinong si Nicodemo ang kapahayagan ng Panginoong Yesus patungkol sa kapanganakang mag-uli, kahit siya pa ay tinatawag na guro ng Israel. Dahil ang kailangan niya ay hindi katalinuhan, kundi pagsampalataya sa sinasabi ng Panginoon. Subalit nag-iwan siya ng tanong sa Panginoon, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Sabi ni Nicodemo.
Tinanong ito ni Nicodemo dahil gusto niyang maligtas. Alam niyo, umalis si Nicodemo nang hindi natanggap ang kaloob ng Diyos na kapanganakang mag-uli. Ngunit makalipas ang 2 taon sa awa at biyaya ng Panginoon, naranasan din ni Nicodemo ang kapanganakang mag-uli at kaligtasan. Hindi inihayag ng Biblia kung paano siya ipinanganak na mag-uli, ngunit tulad ng ugong ng hangin, makikita natin ang bunga nito sa buhay niya. Sa John chapter 7 verse 50, matapang na ipinagtanggol ni Nicodemo si Jesus sa kapulungan ng mga Pariseo sa Sanhedrin. Sa John chapter 19 verse 39, isa si Nicodemo sa kumuha sa katawan ni Jesus at nagbuhos ng pabango sa katawan ng minamahal niyang Panginoon bago ito ilibing. At katulad ni Nicodemo na dati yung nagtiwala sa sarili niyang lakas, kaparaanan at pagsisikap para makapasok sa karya ng Diyos at maligtas, ang huli niyang tanong sa Panginoon bago siya maligtas, paanong mangyayari ang mga bagay na ito? Maraming ibig sabihin ni Nicodemo, Panginoon, paano ako maliligtas? Paano mangyayaring maipanganak akong muli? Tinanong niya ito bilang pagkilala niya sa kaparaanan ng Diyos sa pagliligtas sa pamamagitan ng kapanganakang mag-uli. Wala sa sarili nating desisyon, lakas at kaparaanan ng kaligtasan at kapanganakang mag-uli. Ngunit sinabi ng Panginoong Yesus sa John 6:37, sino mang ilapit sa akin ng Ama ay hindi ko itataboy. Sino mang kikilala at mananampalataya, hindi sa kaparaanan o sa lakas ng tao, kundi sa kaparaanan ng Diyos sa pagliligtas. Kahit na gaano ito kahirap, unawain, hindi siya itataboy ni Jesus, kundi katulad ni Nicodemo, siya ay ililigtas ng Panginoong Jesus. Ito ang ibig sabihin ng kapanganakang mag-uli. What does it mean to be born again? Number 1, it is the act of the Savior. Ito ay sa pamamagitan lang ng Diyos at walang bahagi ang tao. Number 2, the awakening of the sinner. Ito ay pagbuhay sa makasalanan na patay at walang kakayahang maligtas. At number 3, the activity of the Spirit. Ito ay pagkilos ng Espiritu ng Diyos habang ipinapangaral ang Ebanghelyo mula sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong puso at bagong espiritu sa isang maliligtas upang magkaroon siya ng kakayahang magsisi at manampalataya. Nang sa ganon, makapasok siya sa kaharian ng Diyos at maligtas. Manalangin tayo. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa kapahayagan ng iyong salita. Nang bawat maliligtas ay ibibigay mo sa iyong anak. At sa anumang paraan ay hindi siya itataboy ng Panginoong Yesus. Bagkus ipapadala mo ang iyong Santong Espiritu upang maganap ang kapanganakang mag-uli. Ang kapanganakang mag-uli ayon sa iyong biyaya at kapahintulatan. Nawa, Panginoon, ikaw po ang kumilos sa mga oras na ito. Ito po ang aming samod dalangin. Ikaw po ang magligtas sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.